Amerika, gumanti na at nakipagsabayan na sa digmaan. Ito po yung ating pag-uusapan sa ating pandaigdigang balita. But bago tayo magsimula, sa mga bago pa lamang po sa ating channel, pakisubscribe po yung ating YouTube, no? Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. I-check nyo na lamang itong mismong pinapanood ninyong video. I-click nyo po yung subscribe button na makikita sa ibaba. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Okay ba yun? Napakadali mga sangkay. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag niyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay, pag-usapan po natin itong Amerika. Ngayon, ayon po sa balita, ayan po, ang Amerika umano ay gumanti. Matapos po na mapinsala ang kanilang 3 military troop. Dahil nga po sa pag-atake nitong mga terror group dyan po sa Middle East, doon sa Iraq. Nakaraan mga sangkay, di ba? Naalala nyo? Nilusob po yung, ano ba tawag dito? Embassy. Doon po sa Iraq, itong Amerika mismo, yung kanilang embassy doon sa Iraq. Ngayon, eto po, gumanti daw po yung US at mukhang nakikipagsabayan na sa digmaan. Tingnan po natin. Magandang hapon dyan sa inyo, Orly, na very concerning itong balita mo. Ano bang ang nangyaring pagganti ng US troops dito sa... So, gumanti na nga. Kumpirmado mga sangkay. Kilala po natin ang Amerika, mga sangkay, na itong mga taong to, ano na nila yan eh? Ginagawa na nga po nilang negosyo yung digmaan eh. Ganyan po sila kabihasa sa digmaan. Alam po nila yung mga estratehiya, mga sangkay. Kaya nga po natalo si Hitler, di ba? Dahil po sa ginawang strategy ng Amerika at ng mga kakampi nitong mga bansa. At ngayon, mga sangkay, gumanti po ang US. Dito, sa Hezbollah. Nako. Sa Hezbollah. Good afternoon, Sunny. Ayon sa US military, ilang miyembro ng Kataib Hezbollah militants ang pinaniniwala ang nasawi at nawasak ang ilang pasilidad na gamit ng grupo sa ginawang pag-atake ng US military sa Iraq. Kumpirmado nga mga sangkay. Umatake nga po yung mga kasundaluhan ng Amerika. Gumanti. Ayan po yung Ayan po mismo yung Amerika ngayon. Maliban po sa Houthi, 'di ba yung Houthi terror group, mga sangkay. Ngayon kasi inaatake na rin po ng US military. At nanghihingi pa nga po sila ng support sa mga kakampi po nilang bansa diyan po sa Western. Kaya nga lang mga sangkay, ang problema, hindi po lahat gusto makisali. Siyempre, iniisip din po ng iba, magastos ang digmaan. Pangalawa, wala namang nananalo sa digmaan. Pero itong Houthi at mga terror organization dyan, madali lamang po talaga yung matalo. Pero mga bansa na po yung mga kalaban, mahihirapan po talaga. At saka, mas malaking problema yung kung bansa sa bansa. Kagaya po nang nangyayari sa Ukraine at Russia. Diba, kamusta ngayon yung Ukraine? Di kawawa mga sangkay. So, ang Amerika ngayon, gumagalaw na. Nagpapakita na po ng angas mga sangkay. At eto, inatake mismo itong kampo nitong malaking grupo na naghahari-harian dyan po sa Middle East. Ito pong Hezbollah. Ang retaliation ay ginawa sa direksyon ni US President Joe Biden. Uy, direktiba mismo kay President Joe Biden. Matapos masugatan ang 3 sa tropa ng mga Amerikano sa Iran, kung saan isa dito ay nasa kritikal na kondisyon. Agoy, kaya naman pala. So, sunod-sunod po kasi itong mga pag-atake nitong grupong ito eh. Kaya naman nabanas na po siguro yung presidente ng Amerika. At ito, inumpisahan na po. Gusto nila ng mas malaking problema. Ayan. Gumanti na po. At panigurado mga sangkay, magtutuloy-tuloy na po ito. Alam nyo naman yung digmaan, may mag-umpisa lang, tapos may sumagot. Kapag may nag-umpisa at kapag may sumagot, matik tuloy-tuloy. Kaya kagaya po ng nangyayari sa Ukraine at Russia. So, ngayon mga sangkay, mas delikado po ngayon ang kalagayan nitong Hezbollah. Sigurado yan, dahil Amerika po yan eh.
Subalit, ang ginagawang mga pag-atake ng Iranian-backed militant group ay sinasabing may kinalaman sa nangyayaring Israel-Hamas war. Kaya naman, pinangangambahang kakalat na sa Middle East ang epekto ng nangyayaring gera at ginagawang target ang US troops sa mga base nito sa Iraq at Syria. So sigurado daw mga sangkay, lalaki ang gulong ito. Yan po yung sinasabi ng mga expert, hindi po galing sa akin. Ayon po sa report, dahil nga po sa pangyayaring ito, kakalat na po ang digmaan dyan sa Middle East. Yan na po ang totoong nagaganap ngayon mga sangkay. Hindi na po ito chismis lamang. Hindi tulad na karaan mga sangkay na parinigan lamang, di ba? Nag-warning yung US, nag-warning yung ganito, Iran. Pero ito ngayon mga sangkay, actual na po na nagaganap itong digmaan. At kung ito lamang po ang kalaban ng Amerika, itong Hezbollah, wala yan. Matatalo lamang po yan, mga sangkay. Pero ang backup po kasi niyan, itong mga terror organizations dyan, wala pong iba kundi ang Iran. Kaya dapat yan po yung unahin talaga eh. Kaya nga lang mga sangkay, malaki pong bansa ang Iran at mas malaki po yung kapasidad ng military. Pero, hindi ko alam kung papalag po yan sa Amerika. Ang mga Iran-aligned group sa Iraq at Syria ay tutol sa kampanya ng Israel sa Gaza at sinasabing may responsibilidad ang US dito. Kaya po nila inaatake mga sangkay. Yan po yung reason nila. Dahil po sa ugnayan ng Israel at United States of America. Well, makikita nyo naman mga sangkay kung gaano po kaseryoso ang Amerika sa pagtulong sa bayan ng Diyos. Diba? Alam nyo, sa Bible din naman kasi talaga yan. Those who blessed Israel, the Lord also will bless them. Ibi-bless din po ng Panginoon. But who? Sino man ang mag-curse sa Israel, parusahan din po ng Diyos. No? That is why itong ginagawa ng Amerika, I think, sa Biblia, mga sangkay, di ba, gano'n naman talaga, sinong tumutulong sa Israel, pinagpapala ng ating Panginoon. Kaya naman mga sangkay, itong United States of America ngayon, ito na po yung nagiging target nitong mga kalaban po ng Israel. Layo naman ng US military sa retaliation ay upang maprotektahan ang kanilang forces. At yan ang latest update. Balik sa'yo, Sunny. So, yan po ang nangyayari mga sangkay. Ano po ang inyong komento tungkol dyan? Sa tingin nyo ba, ito na umpisa na mas malakahawak pang problema dyan sa Middle East, na kung saan maglalabasan na po itong iba't ibang klaseng grupo na suportado nitong Iran, at ang Iran nga ba ay mapipilitang makipagdigma sa Amerika? Well, comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. And now guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, lalo po sa mga born-again Christians dyan. I'm sure magugustuhan nyo po yung mga content dito. Kapag nakita nyo na, i-click yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.